What's up mga kabiyahe? Hindi pa kami nakakalayo ng simbahan, bumuhos ng malakas na ulan, sabayan pa ng traffic, at lalong pinalamig ang paligid ng lugar dahil sa malakas na ulan na tila sinusubukan na naman si Butotoy kung may tutulo ba sa loob ng aming minivan. Dahil tanghali na, maghahanap muna kami ng makakainan. Siyempre, Tagaytay ito. Sikat na sikat ang mga bulaluhan dito. Nagkalat ang mga kainan. Pero sa mga dinadaanan namin, wala pa kaming maispatan na kainan. Kaya naman, nagpatuloy lang ang takbo namin habang naghahanap ng makakainan. Call search ka nga lang ng ano, sarap ng bulaluan. Ano ba yun? Demo search yun? Baka konti lang yan, no? Dapat kanina pala yun doon. Pwede rin na, no? So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. At yun na nga, sa wakas, may nakita rin kami. Mabilis na kaming pumasok sa parking area nila at agad din na nag-order ng pagkain. At syempre, bulalo ang order namin. Minsan lang itong mangyari at kahit mahaba ang pila, handang maghintay. Matikman lang si bulalo. Habang kumakain, nagulat kami. May pa-acoustic band pa ang kainang ito. Kaya naman, mas lalo kaming ginanahan at napa-extra rice pa. Salamat. Thank you, ma'am. Matapos nga ang masarap na tanghalian at busog dahil sa masarap na bulalo at nakakalulang presyo nito, sinamantala na rin namin ang mamasyal at tanawin ang mga kaakit-akit na tanawin sa paligid nito. Medyo nakikita na ang Bulkang Taal at talagang maaliw at marirelax sa ganda ng tanawin at lalong-lalo na sariwa ang simoy ng hangin kasi nga nasa mataas kaming lugar. Nagpicture-picture din para kahit papaano may souvenir sa lugar na ito. Hindi na rin kami nagtagal, mga ilang minuto, lumarga na uli kami. Heto na nga, nasa daan na muli kami at tahimik ang bawat isa, nakikiramdam dahil bingi na, yung tipong parang nasa eroplano ka. Wala kang gaanong marinig dahil nasa mataas na lugar kami. Umuulan pa rin, masama kasi ang panahon ayon sa balita. Papasok na si Ompong at anumang oras ay mananalasa na ito sa mga dadaanan nito. Mabilis lang ang biyahe namin, malinis ang daan. Pero katamtaman lang ang takbo namin dahil nga umuulan at madulas ang daan.
Nagulat kami nang biglang may tumunog sa ilalim na parang may sumasayad o sumasabit. Hindi namin alam kung ano iyon, pero nawawala rin tapos bumabalik. Lumalabas siya pag mabilis ang takbo, pagkatamtaman naman walang tunog. Sa wakas, narito na kami sa pier at nakasakay na rin sa barko patungong Abra de Ilog, Occidental Mindoro. 3 oras din mula Batangas hanggang Abra de Ilog. Kaya makakatulog at makapagpapahinga din ng ilang oras. Inabot na kami ng gabi, kaya kumain na muna kami pagkadaong ng barko. At heto, alas 8 na ng gabi, pauwi na kami mula dito sa bayan ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Mga 4 na oras ang biyahe papuntang bayan ng San Jose. Depende sa bilis ng sasakyan. Pag mabagal at pahinto-hinto, mas tatagal ang biyahe. Pero dahil madilim at masama na ang panahon, mabagal lang ang takbo namin. 40 to 60 lang. Hindi naman kami nagmamadali at ine-enjoy lang namin ang biyahe na ito kasama si Butotoy. O paano ka biyahe? Hanggang dito na lang muna uli. Sana'y nag-enjoy kayo kahit papano kasama si Butotoy. Maraming salamat, laging mag-ingat at God bless.